lang kayo, dalawa lang kayo, nag-iisa ka, talo ka sa boto. Pero kung ang boses ninyo ay tuloy-tuloy na naririnig, sigurado yan, ma-pressure ang ating mga politicians. So ang ating samahan ay hindi natatapos sa eleksyon. Ito ay araw-araw na pagsasama. It's a partnership. Dahil unang-una, ang bitbit namin ay ang inyong agenda. Hindi naman namin agenda ang dala namin. Ang dala ko ay agenda ng katutubo, agenda ng farmers, agenda ng mga media practitioners. Because the sovereign will and the sovereign power belong to the Filipino people. Kayo po ang may bayan, no? Makinig po tayo. Mahalaga po ito ang susunod na bibigyan ng mensahe. Palapakan po natin si former Secretary Allen Capuyan. Secretary Allen Capuyan. Magandang gabi sa lahat ng members ng Kingdom Citizens. Magandang gabi sa Kingdom of Jesus Christ. At magandang gabi sa ating mahal na pastor, si Pastor Apollo Sigibuloy, at sa lahat ng mga kandidato na dito ngayong gabi. Gusto kong simulan sa isang salita ng Diyos sa salitang Hebrew. Himinatu umaan namin, sibit aking ganyahan. Behold how good and how pleasant it is for brethren to dwell together in unity. Isa ang kulang sa ating bayan, ang pagkakaisa. Kailangan makita natin, for us to survive as a nation, dapat tayo ay united. Nung ako ay natasan ating mahal na Pangulo, sa year 2017, tinawag niya ako at kinausap. Sabi niya, Allen, for your love of country and your patriotic duty, serve the people. Doon niya ako nang tinawag na maging presidential advisor sa IP Concern. Maya-maya, lumaki ang problema sa insurgency. Sabi niya, gumawa ka ng plano kasama ang tatlong general kung ano ang ating gagawin sa ating seguridad. Ito ay aming dinagdagan at nag-recommend kami ng National Task Force LCAC. Sa 6 ng buwan, gumawa tayo ng main thesis kung paano ang whole of government at whole of nation ay gagamitin sa ating problema. Bago pa man ako makabuelo sa aking trabaho, sinabihan naman niya ako, wala tayong tamang seguridad kung ang mga katutubo na nasa lilayan ay hindi magkaroon ng kalunasan ng kanilang problema. So dalawang trabaho binigay sa akin, INTEP, LCAC at saka NCIP. And to make the long story short, nagampanan natin ang trabaho yan. Halos naubos ang mga front committees ng Kalawan. Kasama na ako rito ang iba pang mga kasamahan natin na dito ngayon. Ang tanong, ba't ka tumakbo rin? It was a last-minute decision. Ako'y tumakbo kasi meron akong dala na advokasya at saka plataforma. Kaninang umaga, tinanong ako ng isang expert sa social media, ano bang priority mo? Manalo o mapalaganap ang advokasya? Priority ko na mapalaganap ang advokasya. Ang aking advokasya po ay
ipaglaban ang agenda ng taong bayan. Hindi nyo ba napansin? Ang pinakataas ay ang Panginoong Diyos. Sumunod ang taong bayan at meron tayong konstitusyon na ating niratify. Sa baba ng konstitusyon, andyan ang executive branch, legislative branch at saka judiciary. At atong branches na ito ng government ay isigurado na ang paglilingkod sa taong bayan ay mangyayari. Tuwing may eleksyon, nakikiusap ang mga politiko sa atin. After election, ang taong bayan ay nakikiusap sa politiko. Ang katotohanan na nakikita ko ay, ang tumakbo talaga ay tayong mamamayan. Tayo ang tumakbo sa eleksyon, represented by our leaders. Dala nila ang ating agenda. Agenda ng indigenous peoples, agenda ng farmers, fisher folks, industrial workers, agri-workers, at manggagawa, industrial, agricultural, pati na ang kabataan at mga estudyante. Yun po ang aking bitbit, pagbigyan ako ng pagkakataon. Ang aking experience sa security at intelligence operation ang sinasabi ko. Lahat na programa ng gobyerno na nakasaad sa ating tinatawag na Ambition 2040. Meron tayong national vision para maisaayos ang Pilipinas. Nakasaad ito sa Ambition 2040. Pero sino nakakaalam na ang ating Ambition 2040, meron niyang tinatawag na National Security Implication. Ibig sabihin, ang ating National Strategy, ang ating National Security Plan, ay sumusuporta na yung ating Ambition 2040 ay mangyari. Ito aking dala sa Senado para ang paggagawa ng batas ay nandun palagi ang tinatawag na protect the plan, protect the framework. Marami na tayong batas, pero mula sa taas, pagbaba, ito ay natutunaw at walang nangyari. Kaninang umaga nga, ako ay nagsalita sa isang media briefing dahil ang NCIP ay tinanggalan ng 25% na budget. Out of 1.6 billion, tinanggalan ito ng 400 million. Maliit siya tingnan sa bilyon-bilyon na tinanggal sa ibang ahensya. Pero ang ibig sabihin ng 400 million, lahat na traveling expenses ng NCIP tinanggal. Lahat na operating expenses tinanggal. Lahat na office supplies tinanggal. Lahat na maintenance ng sasakyan tinanggal. Pag-purchase ng mga sasakyan tinanggal. Ibig sabihin, yung budget na yan ay sinabihan ng NCIP, umupo na lang kayo. Anong ibig sabihin nito? Saan narito ang agenda ng taong bayan? Ang agenda ng taong bayan ay buhay sa bawat isa sa atin. Hindi na kailangan dyan na maraming imagination. Ang tanong na lang, bit-bit ba yan sa puso ng bawat politiko? Siguro maraming hindi mag-agree sa akin. Dapat ang congressman at saka senador ay walang pundo para sa mga project. Trabaho yan ng mga gobernador, mayor, city mayor, barangay captain. Ang trabaho ng senador, congressman ay gumawa ng batas. At dapat ang politiko will spend 80% of their time with the people. Sa aking 4 na taon na paglingkod sa gobyerno, sa opisina po ako natutulog Monday to Sunday. Pag wala ako sa opisina, iniikot ko lahat na ilaylayan sa buong Pilipinas. Lahat na sulok sa buong Pilipinas. Ganun dapat ang puso natin na nagmamahal sa taong bayan. Pero alam ko, hindi mo kaya magmahal sa taong bayan kung hindi mo mahal ang Diyos. Kasi ang tunay na pag-ibig ay nanggaling sa Diyos na tinanggap mo sa puso mo. Makapagmahal ka lang kung mamahal ang pag-ibig ng Diyos ay nasa puso mo. Ang mahal na pastor ay kilala ko na almost 10 years ago. Marami kaming pinag-usapan. Isa lang ang pinaka-direct na description sa kanya. Siya lang ang kilala kong tao na mag-spend ng more time na kausapin ako. He spent more time asking ano ang ginagawa ko. At marami rin akong nalaman tungkol sa kanya for the last 10 years. Sinabi niya, ako ay isang leader. Siguro marapatin ating mahal na pastor, nadagdagan ko ang adjective. Ang tawag ko sa kanya ay hindi rin isang politician, do he join politics. Ang ating mahal na pastor ay servant leader. Siya ay isang servant leader. Nasasabi ko po yan
Kasi yun din po ang aking damdamin. Nung sinabihan nga ako ng English, sabi na, nag-retired ka na. Marami ka nang nagawa. May mga apo ka na. Dito ka lang sa bahay, i-enjoy mo ang retirement mo. Anong sabi ko sa kanya? Pag ako ay magpahinga, mamamatay ako. Hindi ako makatulog kaisip sa problema ng taong bayan. Dahil yan ay tinanong ng Panginoong Diyos sa puso ko. Hindi ko ito agenda. Agenda ito ng taong bayan. Kaya sa aking mga talumpati, anong sabi ko sa mga tao? Kung ibuto ninyo ako, pero hindi nyo ko sasamahan sa Senado, huwag na lang. Kailangan, pag kayo ay bumuto, after election, hindi pa tapos ang ating trabaho. Kailangan ang boses ng taong bayan ay tuloy-tuloy natin maririnig. Dahil anong laban mo sa Senado? Kung 5 lang kayo, 2 lang kayo, nag-iisa ka, talo ka sa boto. Pero kung ang boses ninyo ay tuloy-tuloy na naririnig, sigurado yan, ma-pressure ang ating mga politicians. So ang ating samahan ay hindi natatapos sa eleksyon. Ito ay araw-araw na pagsasama, it's a partnership. Dahil unang-una, ang bit-bit namin ay ang inyong agenda. Hindi naman namin agenda ang dala namin. Ang dala ko ay agenda ng katutubo, agenda ng farmers, agenda ng mga media practitioners. Because the sovereign will and the sovereign power belong to the Filipino people. Kayo po ang may kapangyarihan, hindi po ang mga politiko. At sa panghuling salita ko po na gusto kong sabihin sa inyong lahat, panawagan na rin sa nasa gobyerno. Kung sa akala mo, ikaw bilang isang politiko ay nagkukos ka ng hindi mabuti sa ating bayan, be honorable, resign from your position. Pag ikaw naman ay tumakbo sa politiko, pero hindi ka sigurado sa puso mo at damdamin, huwag mo nang ituloy. Pero kung sa puso mo, alam mo na ang dala-dala mo ay ang damdamin ng taong bayan, kaya na kailangan ang bawat politiko o nagserbisyo sa publiko should spend more time than people. Bakit? Iba yung nakikita mo, iba yung nahihibo mo, iba yung naririnig mo, iba yung naramdaman mo. Tunay yan. Hindi yan nakukuha sa kauupo ng opisina. Kailangan ang taong bayan makakunik sa'yo. Paano makakunik sa'yo kung napaka-tayo ng inyong sitwasyon? Kailangan mag-level up ka sa taong bayan para maramdaman natin kung ano ang damdamin ng taong bayan. Yan po ang aking advokasya. Kung meron man lang 1, 2 o 3 makinig sa sinasabi ko, parang nanalo na rin ako sa eleksyon. Yan po ang aking pinaglaban, kayo ang aking pinaglaban. Sigurado ako na kasama ko kayo at sigurado ako na tama ang People's Agenda kasi ang People's Agenda ay agenda ng Panginoong Diyos. Maraming salamat sa inyo. Maraming salamat, former NCIP Secretary Allen Capuyan. Ayan. Sino rito ang may mga